Naalala niyo pa ba yung mundo bago pa nagkaroon ng smartphones at internet? Laro tayo ng laro sa labas hanggang sa umilaw na ang mga ilaw sa poste. Alam natin ang saya ng patintero at ang kilig ng tagu-taguan. Tayo ang mga batang 90s at simple lang ang buhay, puro at puno ng tawanan. Puno ang mga araw natin ng mga tunog ng cartoons tulad ng Dragon Ball Z at Sailor Moon. Nagmamadali tayong umuwi galing eskwela para maabutan ng ang TV at gimmick. Kumakanta tayo kasabay ng Eraserheads at Spice Girls. Parang makulay na kaleidoskop ang buhay, puno ng mga nakaka-LSS na kanta. Nangongolekta tayo ng text at ipinagpapalit ang mga ito na parang kayamanan. Nagsusulat tayo ng mga sulat sa mga pen pal, at excited tayo sa bawat araw na naghihintay ng reply. Masaya tayo sa mga kwentuhan ng harapan, nagbabahagi ng mga kwento at sikreto sa ilalim ng init ng araw. Pagdating ng taong 2000, isang bagong henerasyon ang sumibol. Ang mga millennials, sanay sa teknolohiya at konektado sa buong mundo, ay pumasok sa eksena. Lumaki sila na nasa kamay nila ang internet, isang daan patungo sa mundo ng impormasyon at mabilis na komunikasyon. Ang social media platforms ang naging tambayan nila, isang lugar para kumonekta, magbahagi, at magpahayag ng kanilang mga sarili. Nasa kanila ang mundo, puno ng mga posibilidad at oportunidad na isang click lang ang layo. Tinanggap nila ang teknolohiya, ginagamit ito para matuto, lumikha, at bumuo ng mga komunidad. Iba ang mga cartoons, musika, at uso ng kabataan nila. May access sila sa globalized na mundo, nakakita ng iba't ibang kultura at pananaw. Sila ang mga digital natives, mahusay sa paggamit ng online world. Malaki ang pagkakaiba ng batang 90s at millennials, dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya at kultura. Mahalaga sa batang 90s ang mga bagay na nahahawakan, ang pakiramdam ng lumang comics o ang tunog ng paboritong cassette tape. Ang millennials naman, tinanggap ang digital world. Pinalitan ng e-books ang mga libro, at naging uso ang music streaming. Mabilis ang kanilang mundo, madaling makuha ang impormasyon. Habang naglalaro ng trumpo at sipa ang batang 90s, online gaming naman ang millennials, nakikipaglaro sa mga kaibigan at kahit di kilala sa virtual worlds. Maging ang paraan nila ng pakikipag-usap, panonood ng palabas, at pakikipagkaibigan ay naimpluwensyahan ng digital age. Naalala niyo pa ba ang simpleng saya ng pambaon? Kaunting piso na mahigpit na hawak sa kamay, sapat para sa candy sa sari-sari store, o isang baso ng taho. Simbolo ito ng kalayaan noong bata pa tayo, ang pwede tayong mamili ng gusto natin. Para sa millennials, nagbago ang pambaon. Masarap pa rin ang mga tradisyonal na pagkain, pero pwede na rin silang magpa-deliver ng pagkain online at bumili ng milk tea. Dumami ang choices nila, katulad ng pagbabago ng mga pagkain dito sa Pilipinas. Ang mga laro natin, ang musika na pinapakinggan natin, pati ang pakikipag-usap natin sa mga kaibigan, lahat nagbago. Pero kahit iba-iba tayo, may isang bagay na pareho tayo, ang sigla ng kabataan, puno ng pag-uusisa, tawanan at excitement sa buhay. Section 5. Mula pen pals hanggang followers, bagong paraan ng koneksyon. Para sa batang 90s, lumalalim ang pagkakaibigan sa personal na pagsasama. Oras-oras tayong naglalaro sa kalye, nagkukwentuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Sumusulat tayo sa mga pen pal, at excited maghintay ng reply na abutin ng ilang linggo. Ang millennials, dahil sa social media, iba ang paraan nila ng pakikipagkaibigan. May mga followers at online friends sila, kaya mas marami silang nakikilala kahit malayo. Pinalitan ng instant messaging ang sulat, kaya pwede na agad mag-usap. Pero kahit madali ang digital communication, gusto pa rin ng millennials ng totoong koneksyon. Nagkikita-kita sila, pumupunta sa concerts, at hinahanap ang paraan para maging totoong kaibigan ang mga nakilala online. Section 6. Meron ba kayo niyan? Pop culture noon at ngayon. Halo-halo ang pop culture noong ni-80s sa Pilipinas. Nahumaling tayo sa mga American TV shows tulad ng Beverly Hills, 90210 at Friends. Sumasayaw tayo sa mga kanta ni na Britney Spears at Backstreet Boys. Ang millennials, lumaki sa globalized na mundo, kaya mas marami silang alam na pop culture. Korean dramas, Japanese anime at Western music, lahat nandyan na. Nakakita sila ng iba't ibang pananaw, kaya iba rin ang mga personalidad nila. Nagbago ang ibig sabihin ng, meron ba kayo niyan?
Hindi na lang ito tungkol sa mga bagay, kundi pati na rin sa mga latest na uso, musika, at palabas galing sa iba't ibang bansa. Section 7. Puso ng Pinoy, mga di nagbabagong kaugalian sa nagbabagong mundo. Kahit iba-iba ang henerasyon, may mga kaugalian na nanatili sa batang minitis at millennials. Ang bayanihan, ang pagmamahal sa pamilya, at ang pananampalataya sa Diyos ay di nagbabago. Tinuruan tayong gumalang sa mga nakakatanda, gamit ang po at opo. Natuto tayo ng sipag at tiyaga, itinuro sa atin ng mga magulang natin na nagsikap para sa magandang kinabukasan ng mga anak nila. Ang mga kaugaliang ito na ipinamana sa atin ang humubog sa ating pagkatao at nagpagta kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Pilipino. Ito ang nagkokonekta sa atin, ang tulay sa pagitan ng analog at digital worlds. Section 8. Pagpapatuloy ng nakaraan, pagpapanatili ng tradisyon ng mga millennials. Ang millennials, kahit lumaki sa ibang mundo, nahanap ang paraan para ipagpatuloy ang mga lumang tradisyon. Tinanggap nila ang sarap ng pagkaing Pilipino, nagpo-post ng litrato ng adobo ng lola nila sa social media. Pumupunta sila sa mga tradisyonal na pista, ipinagdiriwang ang mayamang kultura ng Pilipinas. Alam nila ang kahalagahan ng pag-alala sa pinanggalingan nila, kahit tinatanggap nila ang mga oportunidad ng modernong mundo. Sila ang mga tagapagkwento, ibinabahagi ang mga kwento ng kanilang kabataan sa susunod na henerasyon para di mawala ang diwa ng 90s. Binago nila ang mga lumang tradisyon para sa buhay nila ngayon, pinapatunayan na ang kultura ay buhay at nagbabago sa bawat henerasyon. Section 9. Isang obra ng mga henerasyon, pag-alala sa nakaraan, pagtanggap sa hinaharap. Ang kwento ng batang 90s at millennials ay nagpapakita ng katatagan at kakayahan ng Pilipino na umangkop. Paalala ito na kahit nagbabago ang panahon, nananatili ang mga kaugaliang nagbubuklod sa atin. Habang tayo'y sumusulong, mahalaga na alalahanin ang nakaraan habang tinatanggap ang hinaharap. Matuto tayo sa isa't isa, magbahagi ng mga kwento at karanasan na huhubog sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Dahil sa huli, lahat tayo ay bahagi ng isang obra, pinagtagpi-tagpi ng kasaysayan, kultura, at matibay na paniniwala sa magang bukas.